For today's video guys, magluluto naman tayo. Luto serye naman yung gagawin nga natin dito. Alam nyo, sa mga nakasubaybay nga sa akin, na paborito ko talagang gawin guys, yung pagluluto talaga. Siguro kung nakapag-aral lang ako noon, ay nako chef na siguro ako ngayon. Chiri, ang taas ng pangarap mo Inday. Nung dalaga ako at namamasukan ako bilang kasambahay, hindi talaga ako marunong magluto. Marunong naman ako magluto dun sa amin sa bukid. Pero mga simple nga lang yung mga niluluto ko nga dun sa amin guys. At kami-kami lang naman yung kakain. Kaya walang magrereklamo kung masarap ba o hindi. Pero nung nakapasok na nga ako ng trabaho guys, pag tinatanong ako ng amo ko kung marunong ako magluto, ay nako, lagi ko talagang sinasabi na hindi talaga ako marunong dahil nga hindi naman talaga ako marunong magluto guys. Lalo na nga sa pagluto ng pansit, ay nako hindi ko talaga alam yan kasi ang alam ko lang talaga guys nga lutuin yung paksiw, pritong isda, or di kaya sabaw na isda, or gulay kagaya ng ginataang langka, yung ginataang gabi, ganyan lang talaga guys. Simpleng-simple lang talaga yung mga nilulutuan namin doon sa amin sa bukid. Kasi mga gulay lang naman yung madali nga naming maulam doon sa bukid. At kadalasan nga naming niluluto sa bukid guys, yun meron talagang may gata kasi libre lang naman yung nyog nga doon sa bukid. Kaya sanay ako sa pagbabalat ng nyog at sa pagkayod ng nyog. Kasi yan talaga yung ginagawa nga namin. At pagkatapos ko mabalatan itong nyog guys, ay nakita ko nga na meron na nga siyang bulaklak. O ayan guys, meron na nga tumubo at sa loob nga nito guys, ay meron na nga itong tinatawag namin na buwa. Basta ewan ko anong tawag yun sa Tagalog yung ganyan guys. Sobrang sarap niyan kainin lalo na nga kapag ayan hindi pa masyadong malaki. Sobrang tamis niyan. Kaya kinakain ko talaga. Sobrang namiss ko kasing kumain ng ganito guys. Kasi nung bata pa kami guys, ay nako lagi kami sumasama sa papa namin at mama namin kapag nagkukopra sila. Kasi yan yung inaabangan namin guys. Yung ganyan. O yung bula nga sa nyo. Kasi lagi namin yung kinakain. Kasi paborito nga talaga namin yung kainin. Pinatikim ko ngayon sa anak ko guys. Pero ayaw talaga niya. Bago lang kasi sa paningin niya. Ay ayaw niyang kumain. At kinuha ko naman kaagad. Ito mahiwaga kong kayuran guys. Nag-ready na nga ako. Para pagdating ng asawa ko ay magluluto na nga lang ako. Wala pa kasi kaming gas. Kaya pagdating ng asawa ko tsaka pa nga lang kami bibili ng gas. Buti na nga lang at nakahiram nga kami ng pangbili ng gas. Kasi sobrang hirap kapag walang gas. Kasi kagaya nga nito ayan. Sobrang maulan nga dito sa amin. Pagkatapos kapag maulan sobrang nahihirapan talaga ako magluto nga dito sa labas. Kasi wala naman akong lutuan nga dito sa labas. Pagkatapos sobrang gasto kasi kapag magkahoy nga ako. Pwede naman ako magkahoy. Pero sobrang laki nga ng gasto kapag kahoy guys. Kasi nga yung kahoy nga dito sa amin 20 pesos na nga yung isang big kiss. Pagkatapos ang lit-lit lang ng laman. Sa isang araw dalawang big kiss yung mauubos ko. Magkano na yun sa loob ng isang buwan. Etong gas guys, kapag gas yung ginagamit ko, 2 buwan mahigit nga itong ginagamit nga namin. Kaya mas nakakatipid ako kapag gas yung ginagamit ko. Kasi yung gas guys, ay dito nga sa amin, 1,100 mahigit nga yung isang tangke. Anyways guys, nagkuha nga pala ako nitong malunggay. Kasi sasawagan ko din to ng malunggay. At nahiwa ko na nga rin etong mga papaya. Natapos na nga ako magkayod nitong nyog. Kaya nag-antay na lang talaga ako sa na dumating nga siya para makabili na kami ng gas. At maya lang, ayan, dumating na nga yung asawa ko. Kaya pinatanggal ko na nga sa kanya yung tangke para makabili na kami ng gas. At mabuti na nga lang, ay huminto na nga yung ulan. Kaya ayan, makabili nga kami ngayon ng gas. Sobrang lakas pa naman ang ulan nga dito sa amin guys. Dahil nga meron ng bagyo. At nagmamadali na nga kami niyan. Baka nga bumuhos na naman yung malakas nga na ulan. Pagkatapos nagugutom na nga din daw siya. Kasi nga alas 7:30 na yan. Malapit na nga mag alas 8 ng gabi. At mabuti na lang talaga ay hindi nga traffic ngayon. Kaya mabilis nga lang kami nakarating nga dito sa bilihan nga namin ng gas. Dito nga talaga kami laging bumibili guys. Dahil nga sila lang kasi yung open nga 24 hours. At pagkatapos namin nakabili, ayan bumalik agad kami dito sa bahay. Pagkatapos ayan inasikaso ko na kaagad yung lulutuin ko. Kasi sobrang gutom na nga yung mga bata. Ayan ginisa ko lang itong taba nga ng manok para nga merong mantika. Ganun ako guys kapag maraming ang taba ng manok. Yan yung una kong ginigisa para nga lumabas yung mantika. Para hindi na ako gagamit ng manok. Inangkotsa ko lang itong karne ng manok guys. At nung nag-brown na nga at lumabas na nga yung mantika. Ayan tsaka ko naman nilagay nga dito itong mga gulay. At igigisa ko nga to saglit itong mga gulay guys. Kaya tinakpan ko lang. Pagkatapos maya lang ayan nilagay ko na nga yung pangalawang piga. Ganyan talaga ako lagi nagluluto. Kasi yan talaga yung nakasanayan ko. Naglalagay talaga ako ng pangalawang piga. At tsaka sa huli na nga yung kakanggata. Pagkatapos dahil nga sa sobrang lakas ng ulan at sobrang kulog nga dito sa amin guys. Ay nako na blanco saglit yung isip ko. Hindi ko naalala na meron na pala tong sahog na manok. Kaya naglagay pa ako ng dilis. Tsaka ko lang naalala guys. Pagtapos ko maglagay ng dilis. Paghalo ko ay meron na pala tong sahog na manok. Ay naku Diyos ko day. Pero di bali na dahil nga mas masarap nga yan dahil marami na nga ang sahog. Kaya ayan, naglagay kaagad ako dito sa yahong guys ng gulay kasi bibigyan ko nga sila mama. Marami kasi itong gulay na naluto ko hanggang kinabukasan pa nga namin to na ulam, iinitin ko lang. At ayun, pagkatapos ko maglagay dito ng ulam, binigay ko na kaagad kina mama. Tignan nyo naman sa labas, napakalakas ng ulan. At ayan, kumukulog nga, kumikidlat pa. Kaya at yan lang muna for today's video. Maraming salamat po sa inyong panonood. God bless.